May caller tayo na sa kabilang linya, mga kaibigan. We have a caller. We have si Laika ng Rizal. Hello, Laika. Hello po, Papa Zach. Hi. Good evening po. Good evening. How are you? Okay naman, medyo mayroon lang ubos ito. Katulad ng pinaplag mo kanina. Nag 2-in-1 to 7 ka na ba? Kanina po. Good. Para ano? Bakit? Bakit ka nagkakaubot si Juan? Doble kayo din ba? Hindi na, aside from that, kasi yung weather po kasi masyadong init o ulan, kaya po I think yun yung isa din sa... normal lang yun umulan, di ba? Magduda kapag ngayong gabi umiinit bigla. Magka-araw. Opo. Anong bang oras ulit? 9:37? Ang order na naman ng mga Diyos. Anyways, Laika? Yes po. Anong trabaho mo ulit? Credit advisor po ako sa isang company. Parang call center, pero sa... Anong tawag sa trabaho mo? Ang tawag? Credit advisor po. Okay. Parang call center yan, di ba? Yes po. Yung sa collection department ng mga tumatawag about sa loan yun po. Kumbaga nag-a-assess ka na pwedeng ipautang o pwedeng i-loan, gano'n? Hindi po. Kami po yung naniningil. Kayo pala yung hindi sinasagot ang tawag, no? Apo. Kami po yung binababaan, minumura. Diba? Well, can I speak to Mr. Zap, please? Wala dito! Yes. Namalingki. Kahit yun naman yung client. Ganun. Ano na? Kahit ganun po, pag kahit sa yung client, sabihin, ay, katulong lang na to. Ano ba to? Local account ba ito? Local o yes po, local account lang po. Dito lang din po sa Pilipinas. Huwag mo yes, ano. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo ako natatawagan. Hindi naman po. Kasi wala akong credit card eh. Wala akong credit card. Hindi naman po sa credit card. Wala akong utang eh. Yan po. I only spend what I earn, period. Ang ganda lang. Anyways, ikaw ay napatawag kasi? And po, ngayon kasi gumugol medyo masama din yung loob ko about regarding din sa love problem niya. About din sa boyfriend ko. May boyfriend ka? Ano katagal na kayo? 7 years na po. Ang tagal na. Ilang taon na? 15 ka pa lang kayo na? Opo. Ang aga. Ang aga. 15 pa lang may jowa na. Pero ano po, yun na, papazak 10 years agwat. 25 siya nang naligawa ka na, 15 ka? Opo, 20 plus siya. 25, 10 years eh. Pero parang lang naman kami nun, yung mag-kaibigan kayo, tapos hinitay na akong mag-18 para... para ano? Hindi naman, para po mas, hindi naman sa masyadong... Para ano? Ay, nako ka! Kasi sabi ko sa iyo, nadudulas-dulas kayo sa mga ng hulang isda sa swimming pool. Talaga? Sige. Opo. Alright. Ayun. Yung family niya po, close, parang sobrang close na yung family ko. Kasi parang di pa po kami magkaibigan na talaga yung family namin. So, anyway, yun po yung kasama din naman po yung sa kwento. Yun nga po kasi 7 years na kami girlfriend and boyfriend. And minsan po dito nitong nag-20 plus na ako dito na siya natutulog sa amin. Bakit? Minsan naman po, pag gumbawa may off namin parehas, po minsan dito siya nag-stay, pero hindi naman po matala. Kumbaga sa off lang or yung pag may occasion. Yun po. Kasi po papazak, parang na po, parang hindi ko po, parang baliwala lang ako sa kanya nung 7 years. Kasi ang tanga ko pa nun papazak, bata pa ako nun. So parang nung nalaging kami, parang mas nasasabi ko na mas mahal ko siya kaysa mas mahal niya. Kumbaga, aminin ko naman na po dito. Kumbaga, yung bata pa ako nung parang mga 18 ako nun. Nung wala siyang work. Para minsan, hindi ko naman po sinusumbatan or something. Kinasento ko lang po yun nga. Last yung sa family outing namin, sinasama sa inanisa namin, gano'n. Pag lalabas kami or pag monthly na anniversary, gano'n.
madalas ako yung yung saya. Hindi naman po sa inaano ko. Pero kasi po, yung nito lang nung naging 22 years old po ako. Yan po, medyo naging mature na yung isip ko. Saka naisip ko po na wala sa pagbabago. Yung noon po kasi parang wala siyang work noon. Nagkaroon sa tapos parang nawawalan. Tapos ngayon po nung nagka-work, parang wala lang po ako. Parang birthday ko, di walang may regalo. Hindi ko naman siya inaano. Kaya lang kasi parang hindi ko yung talaga ko sa kanya. Hindi naman po sa dahil sa material na bagay yun. Baga kahit naman po yung dahil po, punta lang po dito pag gusto niya, pag kakamusta niya lang ako. Tapos ayun nga po. And nagkaroon din po ng family problem kami. Nagsidwaan yung family nila sa family. Yun pa, parang Romeo and Juliet ang datingan niyo. Opo. Alam mo nga, Papa Jack, nung 17 years old ako, naglaban ko yun sa lola ko. Kasi ayaw talaga ng lola ko. Yung lola ko kasi nasa abroad. Siya yung nag-support sa akin. Ayaw niya talaga doon yun nga sa boyfriend ko. Ngayon, talagang, nung umuwi siya galing abroad para lang pag-iwalayin kami. Tapos parang nagkaroon ng restriction order po ba yun? Yung bawal lumapit sa akin. Ganun. May ganon? Opo, may ganon. Saan galing yung order? Saan galing yung order? Nga po siya. Parang sa korte, ganon? Opo. Kasi nga matanda po siya. Di ba po, ilang yung abot, parang binarangay siya. Tapos, hindi mo lalayuan po yung apo ko. Iyaan pa ko, ito ganyan. Yun nga po, parang pinaglaban namin yung ganong stage. Talagang inano namin na talagang mahal namin isa't isa, ganito. Nung ito po, kinuha ko ng lola ko, kumbaga, doon ka lang sa bahay, hindi ka pwede mapag-usap, ganyan. Pero, meron naman po kami communication through text, pero hindi na po yung madalas. Pero, napag-untay po siya hanggang 18 years old ako, yung naging okay naman ko sa lola ko. Pero, hanggang ngayon pa, parang hindi pa sila ganun ka-okay. Kasi nga, parang nakikita ng lola ko na wala akong future sa kanya. Yun po. Kasi ngayon sinasabi ko po sa inyo, Papa Jack, nagkaroon ng family problem namin sa both side namin. Kasi ganito, nung mga nakaraang taon, naman po sinasabi na na ganun, sana wag niyo sumasabay yung parang kulito ko. Pero yun nga po, nung mga nakaraang taon, parang mas nakakaangat po kami sa buhay. Yaman! Mag-libre ka naman, oh. Hindi. Pwede wag! Ano lang po, parang i-compare po. Ako i-compare. Pwede kayo. Yun, tapos, yun nga po, yung wala sa work, ako yung sumasagot. Sinabala namin sa 7 years, yung kasama sa. Tapos ito po, yung family nila, minsan sinasama rin po namin doon po. Kasi ito po, nung nagkaroon po na, nung namatay po yung father niya, yung nag-start po yun. Andun po ako kasi parang status yung father niya nun. And actually, tapos yung bahay namin, katapat ng bahay nila. Sobrang bahay lang. So yun po. Kaya medyo parang baka narinig nila ako. Anyway po, yun po, yung namatay yung father niya. Ako po yung nakaskaso kasi mga kapatid niya, OFW po sa ibang bansa. Yun po. Tapos, ako po yung nag-exercise, yung nag-ano kasi yung mother niya ng insact. So, yun po. After noon, Papa Jack, nagkaroon ng foreigner yung ate niya. Tapos, ito po, parang medyo gumaan-gaan yung buhay nila. Parang yung family nila, may na po kami kilala. Parang, wala na. Yung kasi po parang, kami naman po yung parang nalugmok or gano'n. Parang talagang kaming friends. Parang sila, parang hindi na nila kami kilala. Tapos, alam mo, Papa Jack, yung magpapadeliver ng pizza or something na sa kanila naman dapat ibabagsak. Dito po papadaan sa bahay namin, kakabit ang table, ganyan. So, parang, teka lang ate ha, wait lang ha, alay ka. Ang gulo na ha. Hindi po. Na-win the pizza yung usapan natin. Ano ba flavor niya? Nagutom tuloy ako. Hindi ko na maintindihan yung nag-uusapan. Oh. Ano ba favorite mo? Anong favorite mong luto ng pizza?
Hawaiian po. Hawaiian. Ako, naka-miniskirt niyan. Grass skirt pala. Ay, maganda yung joke na ito. 9:47, maganda joke, ha? Anong tanong mo sa akin? Yung tanong ko po sa'yo, Papa Zach, kung worth it pa po bang ipagpatuloy yung relasyon namin. Kasi po, parang kasi wala nang, hindi ka nakikita yung halaga ko. Parang, kahit mo birthday, parang wala sang effort sa akin. Alright, ganito na, Laika, I wanna be fair, ha? Like, I get it. You've been together for how many years? 7 years. 7 years, ano, 7 taon na. Mm-hmm. And ito mga bagay na ikinikwento mo ngayon ay mga bagay na na-realize mo when you turn 20. Tama, mali? According to you, ha? Tama? So that's 2 years. 7 taon ninyo, that's 2 years. Tama? Tama po. So may 5 taon that we can safely assume na siyang umintindi sa'yo. Opo. Tama? Opo. Okay, bakit ka ganyan? Ito si Papa Zach. Naintindihan ko naman po yung naging sitwasyon niya rin ng 5 years na pinaglaban niya ko dun sa lola ko, ganyan. Kaya lang di ko po kasi maalis sa akin na parang... Kasi, sorry ate ha, ang nirereklamo mo sa akin ngayon, pag birthday ko, wala naman siya maibigay sa akin. Parang pupuntahan lang niya ako. Pag ano, kung kailan niya gusto ko, kumustahin niya ako. You know, because ito yung resulta mga kaibigan ng 7 taon ninyong magkapitbahay pa kayo. 7 taon na kayo. Siyempre, you are too comfortable to each other. Given sa inyo mga bagay-bagay. Hindi nyo kailangan mag-usap kung makakailan kayong magbabate kasi alam nyo, mag-away man kayo, mamaya magkakasalubong kayo sa kanto. Yan yung, di ba, yan yung advantage pag magkapitbahay kayo. Ang nakikita ko lang dito, like, is that we have been together for 7 years. And when you turn 20, may na-realize ka mga ganitong bagay. I just think it's unfair. I just think it's unfair dun sa punto na 2 taon or almost 2 years of that 7 years, may na-realize ka. I'm sure yung 2 taon na yun, it's not all bad. Pero yung first 5 years ninyo, siya na, di ba? He gave more than what you could have given sa relasyon, pero tumagal kayo. Parang pangit lang na dahil ikaw na ngayon ang kayang maging mas flexible sa yung dalawa, hindi mo na nakikita yung taon na binalyo ka niya. Pangit kasi yun eh. Ganit, Papa Zach, hindi po... May naliligaw pa sa'yo ngayon na bago? Wala po. Actually nga po, nakulong nga po ako sa kanya since high school. Sa lang. So, ano na, hindi kita pakiluwa mo yung telepono, luwa mo yan. Hindi ko maintindihan yan. Paano? Hindi, ang sabi ko po, actually, nakulong nga po sa lang. Kumbaga, hindi ako wala akong long-friend. Kumbaga, sobrang, yung friends ko din, ganun. Kaya, wala po. Yung inaano ko lang po. Okay, anong point mo when you said, nakulong ka sa kanya at wala ka nag-ibang friend? Kasi, ngayon, looking back ate, kung ganyan na maging statement mo, maliwanag na parang nakasama sa'yo. But I'm sure, ate, dun sa panahon na pinagdadaanan ninyo that your friends are his friends, okay ka dun? Okay. No one forced you to have friends na galing sa mga kaibigan niya. Bakit kung magkwento ka parang... Hindi, kasi po ganito yun. Marami naman talaga akong friends. Ang tinatanong ko dito, like, ano ang punto mo when you said nakulong ka sa kanya at parang hindi ka nagkaroon sa iling... Pinilit ka ba niya? Nakulong po. Kasi po ayaw niya. Yung friends ko na madalas kumakain sa labas, madalas umaalis, ayaw niya. Gusto niya yung friends niya. Yun ang yung friends ko. Ganun po yung niya. Yun ang net nito po. Kaya yun, simula nun talagang yung sobrang liit lang po nung parang mundo na ginagalawan ko kasi hindi ako na yung pagsabi niya na bawal umapag ko yung... Sorry ganito. Kasi pag kinuwento mo ng ganyan yan, Laika, ang dating talaga, naging masama siyang jowa sa loob ng maraming taon sa'yo. Sorry but I don't know you as a person, but I do not want to believe that. Naniniwala ko, those times, diba, na hindi ka lumabas, was an agreement between the two of you. Hindi dahil natakot ka sa kanya, hindi dahil
Hindi dahil ginagawa mo lang yung bagay na gusto niya. I believe, ate, kaya kayo tumagal ng 7 taon is because kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, kahit sabi mo, hindi ako nakalabas with my friends because it's an agreement between the two of you. Set up niyo yan. Ngayon ko dito, ngayon ko marinig dito like kasi, you were together for 7 years. And the way you're telling me the story is as if napasama ka sa loob ng 7 taon na naging kayo. Pangit kasi pakinggan. Na ang peg mo lang, may na-realize po ako, parang walang-wala po siya sa buhay. Mas kumpara sa kanya, mas meron po kami. Birthday ko, hindi ako narigaluhan. These are very petty. But you've been together for 7 years. If you realize these things, ate, in the past 2 years, he had the first 5 years to prove something more to you. Pero hindi mo nakikita yun. Opo. Pangit yan, mga kaibigan. Hindi magandang pakinggan. Ito lagi kong paalala ito, sa mga hello dogs. Hello po. What? Hello? What? Hello? Hello po. Bakit may mga dogs? Sorry po. May dumaan kasi. Pakainin niyo yung mga dogs. Magugutom sila, bigyan niyo ng imbutido. Hindi, may dumaan po kasi kaya nagtawag yung aso. Ngayon, makinig ka ha. Hello? Yes po, nakikinig ako. Alright, ganito ha. Alright. Ang totoo niya natin, sa mga mag-magijawan nag-aaway, nakakapikon lang pakinggan minsan na when you're having so much pain sa relasyon, sobrang laki ng problema ninyong dalawa, nag-aaway kayo palagi, lately may sumbong kayo parang nag-aaway kayo, you cannot fix things eye to eye, lagi may issue sa inyong dalawa, di ba? And you feel like ang lungkot na ng relasyon, parang ikaw, boring na boring ka sa relasyon niya, di ba? Yun ang dating ito, you are so bored sa relasyon na yan. And honestly, ate, maliwanag sa akin na gusto mo kumawala dyan. Kung gusto mo kumawala sa kanya, go ahead, by all means, makipaghiwalay ka. Pero pangit lang marinig ate, dahil gusto mo makipaghiwalay, papalabasin mo na yung 7 taong nagdaan na naging kayo ay naging, kumbaga parang nasayang yung taon mo. Kasi hindi totoo yan, alam mo hindi totoo yan. Pangit marinig yan. Ang daming ganyan. You have to remember that when you're having bad times, once upon a time, you had the ability to have good times. Balikan niyo yung good times. Huwag niyo lang tingnan yung mga bad times. Ano lang balikan mo dito? Diba? Because he cannot deliver, diba, to a good performance of being a boyfriend in the past 2 years? But you were together for 7 years. Na-discredit lahat na nagawa niya sa'yo? Wala kang maalala sa magaganda? Puro pangit? I mean, if you just want to go ahead and free yourself from him, go ahead by all means. Huwag ka nila mag-badmouth pa ng taong, after all, 7 taon ka din naman niya minahal. Hindi maganda. Ang tawag dyan, ingrata. Alam mo ingrata? In English, alam mo kung anong sabihin na ingrata? Hindi mo alam. Ungrateful. Ungrateful ang tawag dyan. Okay lang, Papa Jack, nabubura ako sa relasyon namin. Honestly. Diba, I want to have a life without him. Go ahead, do it. Buhay mo yan, it's your decision. It's completely your decision. Walang pipigil sa'yo, but do not badmouth him just because you want a life. Diba, that does not include him. Pangit yan. Naging masaya ka naman 7 taon. Dahil pa nag-iwalay kayo ate, ang pangit lang ng ending nito, parang magsisisi ka pa that you spent 7 years, diba? Kung hindi mo kayang mabalikan yung masayang pagkakataon sa 7 taon, sayang mo yung 7 taon. Sayang. Kasi ganito, Papa Jack, kaya din po ako nagkakasinto kasi yung family niya ayaw sa akin. Ayaw na lang lately siguro. Kasi kahit naman siguro sinong magulang, like, bigyan nyo ng, restraining order yung anak ko na wag lapitan yung anak mo. Parang, di ba, you're going to hurt the entire family. Binaranggay nyo yan palamang. Kaya nagkaroon ng ganun. Hindi naman din po dahil doon kasi matagal naman na po yun and nag-resolve na nag-usap ng family nila sa family. So, actually, okay na po yun. Ilang taon na rin po kasi yun kasi sobrang tatat ng mga 17 pa lang po ako nun. Ngayon po, kaya hindi ko po makita yung
yung point kung bakit po na parang ayaw na nila sa akin. Dahil po yun nga po, simula nung parang medyo umangat-angat sila sa buhay. Yun, parang di na nila po kami kilala. Sorry, Laika, no? Pasensya ka na, but that is just inappropriate, di ba? Para yan ang maging basihan mo. I mean, ganito, let's make this simple. Iha, my goal tonight talking to you this way is because I do not want you, na pagdating ng pagyakatan maghiwalay kayo, I do not want you to, when you look back and you remember the 7 years that you were together, ang mararamdaman mo ay sayang. I want you, ate, pag halimbawa hindi nag-work out yung relasyon na mayroon kayo and yours, di ba, at maghiwalay kayo, I want you to look back and realize that the 7 years, di ba, it ended but it was wonderful. Those years were wonderful, ate. Kasi that's the only way para hindi masayang yung 7 taon. Do not badmouth him. Wag mo tignan yung mga pangit. Kasi nga maliwanag, naghahanap ka ng pwedeng ipintas para ma-justify na naboboring ka sa relasyon. Nabobore ka sa relasyon. You don't need to. If you're bored sa relasyon, if yung relasyon na mayroon kayo does not excite you anymore, ate, hindi mo kailangan paliwanag yan kahit kanino. That's exactly how you feel. You don't need to explain that to anyone. Right? Yes, po. Hindi mo kailangan paliwanag yan, honestly. You don't need to explain that to us. Kung nabobore ka na, if it does not excite you anymore, go ahead by all means for yourself. But you don't need to badmouth him. You don't need to tell yourself yung mga unpleasant, yung mga not so welcoming, yung mga not so good sides niya, ate. Kasi I'm sure, ate, kung nagbibilangan tayo ng mga bagay na pangit tungkol sa relasyon niyo, I am sure the reason kung bakit tumagal ka ng 7 taon dahil mas marami yung maganda dyan. Opo, mabait kasi talaga. That's the point. At yan ang hindi ko narinig sa'yo. Ano maalala ko sa kwentuhan natin if I did not probe sa'yo? Ang maalala ko ay hindi ka niya binigyan ng regalo ng birthday mo. That is so stupid. Hindi ka effort sana. Diba? Pero mabait naman po siya. See? Ngayon mabait na siya. Kanina wala kang ganyang gustong banggitin. Hindi, yung dun nga po, yung sa effort lang, as a boyfriend, hindi ko talaga sa kanya. Ano? Air Force? Air Force? Air Force. Yan yung mga airplane, gano'n? Pero, pagdating po sa magulang ko, sobrang bait niya. Talagang walang sinabi na magpapatulong ng ganito, pag may gagawin, pag trabaho lalaki, talagang gano'n siya. Bahala ka. Bahala ka. Yun lang, ate. I mean, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo to anybody kung ayaw mo na sa kanya. Boy mo yan. I'm your friend. I will completely support you. You want another boyfriend? Ayaw mo ng boyfriend ngayon, you wanna be single, di ba? You don't want to be around him. You don't want him in any way being around you. Walang problema. Hindi mo kailangan paliwanag sa ano yan, sa ibang tao. Ang pangit lang kasi, ang dating, you want to justify na ayaw mo na sa relasyon ninyo and you want to badmouth him. Ano, may kwento mo yung mga pangit. Hindi maganda. Parang all of a sudden, dahil mo kapintasan sa kanya. Parang all of a sudden, dahil mo nakikita, naging mali sa 7 taon. But you lasted 7 years. Kung ganun pala kalungkot, bakit tumagal kayo ng ganun kahaba? Ibig sabihin na natin, naging masaya ka din. Kung palabasin na parang nasayang yung 7 taon mo kasi pangit pa ganyan. Ang tawag doon, ingrata. Is this making sense to you? Yes, Papa Jack. Siguro nag-overthink lang din ako. Hindi ka nag-overthink, ate. Pinapaganda mo pa. Overthink mo lagi. Hindi po. Yun nga po, siguro, yun parang nag-focus ako sa mga... Wait lang nga. Ganito na. Like, look, ate. I do not know the guy. I do not know you as a person. I do not know the guy. I have no idea kung kayong dalawa bilang magkarelasyon at kung magkarelasyon anong pinagdaan ninyo. But you told me, di ba, bits and pieces sa relasyon na meron kayong pinagdaanan. Look, he was given an order from the court, kung sa barangay, not to be near you. Pero pinaglaban ka niya.
ibang lalaki lang, sinukuhan ka na niyan. Opo. Di ba? Pero hindi. He fought to be with you. And after 7 years, he is still with you. It's just so unfair na marinig natin na ang ikikwento mo sa amin dito, yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. But guess what? Ang dayong bagay na ginusto sa kanya. Pag ayaw mo, nasisiraan mo yung tao. Pangit pakinggan yan naman. Diba? Opo. Yung mga magjowa, kung ganyan mag-away, yung mga magjowa na pag nag-away sila ng jowa niya, akala mo ni minsan yung jowa niya, diba? Sa 100 kabutihan na ipakita sa kanya, one time lang magkamali. Akala mo yung jowa na yung pinakamasamang tao sa mundo. Isumpa na niya. Yung maganda yan. When you're having, I always say this, when you're having bad times, look back, diba? And remember the good times. Tell yourself that if you're having bad times right now, you had and you will still have the ability to have good times. Bigyan nyo ng credit yun. Kasi pag hindi bigyan ng credit yung magaganda nangyari, sayang ang panahon. Maghiwalay na lang agad-agad. I hate you. Like, oh. So, alright? Yes po. I understand naman yung... Ganun kasimple ate. Nalinawan din po ako. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi mo ka na magpaliwanag. People will feel bad. Diba? Kasi ang tagal yun na. Diba? People will be sad. Naghiwalay kayo kasi you've been together for a very long time. But at the end of the day, buhay mo yan. You choose whoever you want to be with. That's your life. Diba? Along the way, by choosing to be with someone else or to be with him, ate, it makes you sad, it makes you happy. Ikaw din naman ang makikinabang, ikaw din naman mag-suffer. Huwag mo na i-bad mouth yung tao, okay? Opo. Nakikipag-iwalay ka ba sa kanya? Hindi po. Ay, naman pala, haba-haba ang usapan. Hindi po kasi nalinawan po ako sa sinabi niyo na. Ay, nako, pinahaba pa natin. Pwede naman palang wala nang ganito. Thank you po, Papa, kasi nalinawan po. Kasi kanina talaga, sobrang gulo ng isip ko. And yun nga po nung sinabi niyo natin na yung masasayang araw. Kasi lamang-laman po talaga yung masasayang memories namin and magaganda. Yun po, nalinawan na po. And yun nga po, siguro sobrang lang ako. Masyadong nadadala sa mga nakikita. Thank you po. Dahil pina-realize niya. Kung nakahanda ba siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong pangalan niya? Sige po, Ren po. Pala ko aarte ka eh. Nangat-ngatin sana kita eh. Hindi po baka mababaan ako eh. Ano timsong niyo? Wala po eh. 7 taon, di man lang kayo man. Yan po. Ano kayo maganda kanta? Ako lang bahala. Okay. Mensahe mo sa kanya kay Ren. Beb, sorry kung masyadong ko ngayon cold ako netong past days. Sorry kung lagi ko na lang tinitingnan yung mga bad side mo. I promise na simula ngayon, mas pinantunin yung mga pagdating na akin at pagdating ng family ko. Sorry talaga kung talagang minsan nagsusungitan kita. Pero alam mo naman na sa 7 years, ito ko lang
ikaw lang yung mahal ko. Yun lang? Yun lang po. Hindi ko naiintindihan. Pakiulit from the top. Ano? Joke lang naman. Ulit po. Joke lang, wag na. At saka Papa Zach. Papa Zach. May susuwin pa pala ako. Ano yun, anak? Yun, thank you pa din pala sa sa patanggol yung pinaglaban mo yung pagmamahalan natin sa lola ko and tunayan mo sa kanya na talagang mahal mo. Thank you and sana mas magal pa tayo. Okay na yan? Opo, okay na po yun. Thank you din sa'yo, Papa Zach. Talagang nakakagaan ka ng pakiramdam. Siyempre. Makayabang eh. Ang tagal ko na po tumatawag ng California. Dapat tumawag ka sa akin 7 years ago pa. Diba? O, mga 7 years ago, parang hindi na tumagal yung relasyon. Ganun lang yun. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you rin po. And thank you din. Marami ka natutulungan and nakapagaan ng pakiramdam. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Bye-bye. Si Laika, mga kaibigan, datagulan na. Marami na naman yung mga yung mga tulo sa bubungan, di ba? Yung mga tagas. Gamitan niyo yan ng Sure Seal. Diba? Ang Sure Seal ay elastomeric sealant o pantapal sa bubong, gutter, tubo at pipes. Ang Sure Seal ay pantapal na iwas crack. Dahan-dahan matuyo, hindi madaling mag-crack. Iwas crack, iwas tulo. Sure Seal, pantapal na iwas crack, iwas tulo. Ang pinakabagong produkto na hatid sa atin ng Jardine Distribution. Ang Sure Seal elastomeric sealant.